Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. June 24, 2024. Yun. Pang-wedding ata yun. Oh. Good morning. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Mapapakinggan, mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app. DWIZ 882 yan. Okay? Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Afford the Box Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, yung mga dumadaan sa San Juan, daan-daan lang kayo, ha? Baka kayo kapanganakan ni San Juan Bautista. St. John the Baptist. Oh. Kaya ano yan, sabuyan ng mga tubig dyan ngayon. Ganun ba ngayon, Jude? Oo. Ayaw ko batiin ng happy birthday. Si Uncle Jorge Banal. Oy! Ang birthday niya ngayon eh. Baka. Baka lang, ha? Tsaka siyempre, batiin na rin yung kanyang napakatinding... aking tito George. Tsaka yung kanyang... Hindi ka kilala dyan. Mas magandang lalaking bigutil yung ano. Uy! Huwag kayong ganyan. Happy birthday din daw kay Celi Ortega Bueno, ang aming reporter, DWIZ anchor. Anchor din yan, oo. At ang aming tech, si Rod Luna, birthday boy. Birthday boy. Ang dami, no? Yung aking mga kasama sa staff ko sa opisina, dalawang birthday. June, ha? June 24. Talagang sila sinabuyan ng tubig dyan sa... June. Tsaka siyempre birthday rin na Manila. Kasi nung ginawa yung mga June, papalamig na ang panahon eh.
9 months, no? Mga September, ganyan. Mga October, October. mga ganyan. Birthday rin ng Manila ngayon. 400, ano ba? 400. Araw ng Maynila. Araw ng Maynila ngayon eh. So, piyesta official sa Maynila. Best official sa Maynila. Pati din May mga sa, events yata, kaya may mga rerouting. At, pati San Juan. Pati San Juan. San Juan din. Sa San Juan din. Oh, Okay. pati San Juan. At siyempre, nabanggit mo si Tito George. Dapat banggitin natin yung kaibigan natin. Sino? Congressman Bolet Banal. Importante yun. Hindi, May 24 ang birthday. Pero porket nabanggit na si Tito George, yan ang banggit. Bolet pa It rin. goes without saying. Si Kuya Bolet. Si Kong, kapatid. Medyo, yung bigote mo, ayusin mo ng konti. Medyo baka kailangan yan. Dudulog daw po ang mga magsasaka sa Supreme Court. Diretso, pare, ha? Diretso. Oo, diretso sila. Diretso. Ito yung mga inattendan ko nung last Ganon, week, ha? diba? Oo. Yung lahat ng miyembro ng SINAG, yan yung kumbaga aggregation o kumbaga umbrella group ng mga farmers group. Pupunta raw ng Supreme Court at irereklamo itong Executive Order number 62. Kasama dyan. Yan pong executive order na yan, yung matagal nang in-announce ng NEDA na ilalabas daw at ibababa ang taripa sa imported na bigas from 35% to 15%. Ang laki naman, di ba? At saka may at saka oras, hanggang- may Hanggang Hanggang 2028. 2028. Mahaba. haba-haba. At ang dahilan daw niyan, Inflation. inflation. Panlaban sa inflation. Okay, yung SINAG po, yung SINAG, yan yung samahan ng Industriya ng ng agrikultura. agrikultura. Yung kanilang abogado, unreasonable daw ang kanilang appeal sa Supreme Court. Unreasonable yan dahil wala man lamang daw ni Consultation. konsultasyon sa mga maaapektuhan na sektor. Okay? Hindi raw nila narinig na ang NEDA pala, may ganyang balak. At bigla-bigla na lamang, eto na, Inilabas. inilabas na. Okay. Walang konsultasyon. Yun. Hindi, walang konsultasyon sa kaya hindi maliwanag yung magiging benepisyo nito. Hindi na pag-usapan daw. Dahil ang technique nila, yung mga naglalabi ng tariff, matagal na ho yan. Tagal na yan. Na-extend na nga yan eh. Ibinaba na noon yan, tarifa, na-extend ngayon hanggang 2028 pa. Bakit 2028? Kasi doon matatapos yung termino ng presidente. Yes. Now, panibagong labi naman sa susunod na presidente. Tsaka ito, talagang yan, like a thief in the night. Oo, kasi po, pag hindi pwedeng Magtaas o magbaba. magbaba ng taripa ang executive. Hindi pwedeng galawin. Kailangan Hindi kongreso pwedeng po ang gagawa niyan. Hindi pwedeng galawin yung Kongreso gagawa niyan. Ngayon, kung walang session ng kongreso, at saka lang pwede. Pero kailangan may public hearing and consultation. consultations. Kasi yung sa kongreso, ang idea doon, siyempre magkaka-hearing yung kongreso. May consultation na yun. Lahat-lahat ng mga affected sectors, hindi lang yung mga magbababoy ang mailagay dyan. Ang sabi po nila, nitong SINAG, ang ginagawa nyo, pinahihirapan yung mga Pilipino, agriculture, hindi lang po farmers yan. Lahat. Yung lahat ng workers doon sa agriculture, may tama dyan. Yung sektor na yan. At pinapaboran nyo pa yung mga nasa agriculture na ibang bayan. Okay. May plano sila, pare, magrereklamo rin sa ombudsman against the NEDA. At saka sa mga tariff commission. Anong ibig sabihin nun? Kakasuhan niya. Corruption? Hindi, maski na hindi corruption. Administrative? Administrative case. Grave abuse.
Meron, Ayun. grave abuse. Ay, hindi raw nila sinunod yung batas eh. Kailangan may konsultasyon eh. Konsultasyon lahat. Merong proseso yun eh. Yung pag-ano ng tarif. Ulitin po natin, ang nakakapagtaka dito, ang target na sinasabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, taas daw ng taas ang presyo ng bigas. Kaya gusto nilang babaan yung taripa hanggang 2028. Ibig sabihin, inaasahan nila Tataas ng tataas. na ganong kalupit yung inflation hanggang 2028. 4 years from now, 5 years from now. Mabigat ang... Kita nila. Kaya kailangan... Foresee nila. Ibig sabihin, hindi po... Parang hindi sakto yung dahilan. Por sa kanilang aksyon. Yung aksyon nyo, sobrang grabe. At ang dahilan nyo lang, para to prevent inflation sa bigas. For the first time, hindi kayo economic or science-based. Ayan. Factual. Ang tinatanong, bakit kasama yung baboy? Okay, matindi ba ang inflation ng baboy? Ang impact niyan. Tama yung corn. Ilang taon na yan na ibinaba ang tarifa ng baboy, ngayon bababa pa uli. At hanggang hanggang 2028. Alam naman natin, napakalakas ng lobby nitong Meat Importers and Traders Association. Sila po ang nanguna niyan. Panahon pa ni Pinoy, ang lupit na ng lobby niyan, ng MITA. Gusto nilang ibabaya ang tarifa. Okay? Ngayon, finally, pare, nagsalita na ang National Federation of Hog Farmers. Patay. Yan sila parang... By the way, Nauubos na raw yung mga backyard hog raisers. Sila paling Marlene. Sila parang Uubos Marlene na. yan. Oh. More than 80% ba, pare? Ang 80% ng ating kinakain local production. production galing sa mga backyard Backyard raisers. Ito yung maliliit eh. Maliliit to. 100 heads or more. Less than, Hindi raw po sila makakapagpatuloy sa kanilang negosyo kapag ganyan, wala silang nakikitang suporta sa gobyerno. Walang humpay na pagtaas ng kung ano-ano Sila rito, hirap na hirap sila. na input. Yung mga importer, ang gagawin ng mga importer, maglalabi lamang sa NEDA, tapos na. Tapos na. Wala nang trabaho. Itong mga hog raisers natin, hirap na hirap sa inputs. Feeds, yung vaccination, lahat, etc. Hirap na hirap sila. Kasi daw po, yung mga maliliit na yan, hindi naman kalakihan ng kapital niya mga yan. Kumbaga, parang isang kahig, isang tukayan. Yung mga... Hand to mouth. Okay? Wala naman suporta sa funding, nothing. Ayun na nga. Hindi sila na-insure. Wala na nga silang ganon. Lumalaban sila mag-isa. Ang ginagawa ng gobyerno natin, pinapaboran pa yung kalaban. Ayun, ang masakit sa kaloob nila. Ito po ang report ng NatFed. Ito yung National Federation of Hog Farmers. Marami raw sa kanilang mga hanay, umalis na sa hanap buhay na yan. Dahil nga sa nakikita nila. Lalo po lumalala ang problema. Kaya, ano yan Kaya lalo naman, titirahin ng mita yan ngayon. Kailan tayo mag-import? Wala na pala tayo din. Production. Wala na kayo, hindi na kayo Push and pull na sila dyan. Mula po nung January hanggang April, ang importation natin ng pork ay tumaas na by 20%. Wala pa yung tariff reduction dito. Wala pa yung extension hanggang 2028. Okay? Wala pa po yan. Tumaas by 20%. Bakit? Tumakaw ba tayo sa baboy o ano? Hindi, prepositioning yan. Nabawasan po ang local production. Kaya tumaas yung importation. Saka prepositioning yan. Boss, hindi naman ito na-import nung ganito In-import namin right after yung imposition ng lower tariff. So, meron din yan. Magagaling itong mga ito. Over the weekend po inilabas yung executive order. Pero ang date niyan June 20. Yeah. Ibig sabihin Thursday yung date. Pero nailabas ito na anunsyo over the weekend.
Yung pa lamang, sinasabi nila, di ba? Sarado mga opisina, mag-a-announce kayo dyan. Na-approve na raw yan ng NEDA board kasi. Kaya madali. Kasamahan namin sila yung UFCC Bakada. Kasama kayo sa Kasama kami Supreme Court. sa Supreme Court. Oo. Naku, mag-ingat ka. Malaki ang lobby money niya. Ng MITA. Mita, patay. Mabuti na rin magkaalaman na. Yan bang gusto nila mangyari sa ating industry ng baboy. Samantalang ang laki ng impact niyan. Lalo na sa rural areas. Oo. Kasi yun sinasabi ng hog raisers. Oo. Sa rural areas pag mayroon kang 100 heads ng baboy, malaking bagay. Malaki na yun. Dyan sa area na yan. Tsaka, ikaw ang Meron ka ng empleyado niya. ang laki mayroon ka ng empleyado dyan at saka ang dami mo ng sinusuportahan yan kasi yung mga magtitinda gusto nila fresh meat. Oo. Hindi naman, ayaw naman nila yung mga Bagong katay. Oo. Bagong katay. Akala ko mo magbibigay ng libreng freezer daw. Hindi pwede, no? Wala kang nangyari doon sa libreng freezer na yan. Yung dadalhin sa mga palengke, yung kay Secretary Dar, wala. Ngayon po, habang recess, hanggang kailan ba ang magre-resume ang Congress? July 23. Matagal pa. Matagal pa. So, sinasabi po ng House, yung amendments to the rice tarification law, isa pa yan kasing issue. Okay? Yung mga farmers, they're pushing for this, na ang Senado naman natin, kukupad-kupad, napasa na po yan sa House. Pero doon sa Senate, wala nangyayari. Hindi, busy sila sa construction ng bagong building. BC? Busy. Bakit? Sila ba trabahador doon, laborer? Pero, tinututukan nila na tama ang... Yun. Tutok na tutok. Para ikaw, nagpagawa kang bahay, nakatulog. Para walang masayang doon sa 23 billion. 23 billion pesos. Saka titignan mo Building. Anong klase yung mga inilalagay yung mga tiles dyan? Yun, busy. Ayos ba yan? Yung rice tarification law po, kasi yung lilikom na tarifa ng gobyerno, dahil sa malakas ang importasyon ng bigas, ang ginagawa ng gobyerno, yung nalilikom na tarifa niyan, dapat Pantulong. ibubuhos sa rice program. Sa palay Pantulong, industry, pantulong yan. maski Ano yan, agriculture. kasama dyan ang pati post-harvesting. Lahat yan. activities, Lahat dapat. cold storage, cold chain. Ngayon po, matatapos na to. Ano mangyayari doon sa pera? Hindi malinaw sa batas. Kaya gusto nila itulak itong amendment. Na tuloy-tuloy, lahat ng kikitain sa tarifa, ibubuhos, ibabalik ngayon sa rice production. Program. Oo, para makabangon tayo, eventually, hindi na natin kailangan niyang too much importation. Limited na. Kasi po, ang nakikita ngayon, ang trend, palaki na palaki ang importasyon natin. Number 1 na nga tayo. At pababa ng pababa Ang ating production. Number 1 na Gusto tayo. natin matigil yan, trend na yan, ma-reverse. Kung hindi man tayo self-sufficient, hindi na tayo ganun kaasa sa imported. Dahil pag ganun po ang nangyari, delikado tayo. Halimbawa, magkaroon ng drought doon sa mga bayan na ating binibilan ng bigas. Nangyari na nga yan. Nakadepende tayo sa kanila. Depende tayo sa kanila. Yung India, nagtaas, bigla pong ban ng export. Oo. So, paano tayo ngayon? Pinatay na natin yung ating local rice production. Yun ang gusto nila mangyari dito sa RTF, maibalik. Kakabit ito pare no Executive Order. 62 dahil binaba yung tarifa. Ibig sabihin, bababa yung perang mapupunta dito sa RTA. Bababa ang mapupunta dito sa rice program. At the same time, ay talagang bubuhos. Napakalaking importation. Okay. Hindi po, it's a sound economic policy na i-promote yung ating local food production. Okay? Kasi sinasabi ng mga think tank, at least, pare yung sinasabi natin 40%. Kasi pati yung mga peripherals kasama doon. Pero yung diretso po sa agriculture,
20% na agad yun. Na workforce. Na 20% po ng workforce nasa agriculture, kaya mahihirap yung mga tao na yan. Kasi ang ating policy program, hindi po pabor para sa kanila. Antay. Ngayon, yung peripheral pa na mga businesses, delivery and all of that, yung Support services, services yan. support services, aabot daw yan sa 40%. Yes. Mantakin mo yung Malaki na. iyayaman ng mga tao na yun kapag dyan nakatutok ang ating programa. Yung tarification na yan, iba ang yayaman dyan. Sino? Yung bagbaba ng tarif. Hindi naman pupunta sa Mi- presyo. Presyo ng bababa. Hindi naman Hindi, nangyari yun daw ang mangyayari, Hindi naman bababa. nangyari yun. Hindi nangyayari. Shot in the dark? Hindi lang shot in the dark yan. Putra. Bakit ano ibig mo sabihin merong yayaman? Ba, pinabaan mo yung tarif. Dati nagbabayad sila ng 40%, halimbawa. 35. O, 35. Ngayon, Ang laki. 15%. Mas malaki pa yung ibinawas kaysa doon sa itinira. Di ibig sabihin, 35 dati, ginawang 15. 15. Nasaan napunta ngayon yun? Kasi nagbabayad sila nun. Di sa bulsa. Sa bulsa ng... Pero, merong yayaman. Baka meron ng yumaman. Baka tapos na. Advance? Di Nagkaroon ba? ng advance? Baka meron ng yumaman. Nagkaroon ng advance. Mabigat ang sitwasyon talaga ng ating mga magsasaka at syempre ating consumers kasi ang sinasabi ngayon next month mag-uumpisa na daw yung 29 pesos per bigas, kilo na ng magandang bigas. klase. Saan galing yung bigas? Pero ang sinasabi nila doon, parang Joel, parang Okay. Conrad, yung nandiyan ngayon na naka-imbak sa mga NFA warehouses. Kailan ilabas na nila kasi papasok na yung bagong import. Yan ang mangyayari. doon. At sinasabi nila, hindi naman bulok itong mga ito. Hindi. Maayos naman, etc. Mabango. Aha. So, kailangan nilang ilabas na lahat itong mga ito, Yun nasa NFA. yung mga nasa warehouse ng NFA, kasi papasok yung bago eh. Ayun, mag-i-import din. Mag-i-import eh. Oo. Ang sinasabi po, ang sama naman ng timing nitong announcement. Pasimula na ho ang planting season. Yes, ngayon. Kasi sabi ng, eto pare, Pag-asa mismo nagsabi. Ang habagat po, nagsimula na at magsisimula na raw magbigay ng mga rain showers. All over the Philippines. Ibig sabihin yan, sooner or later, magtatanim na yung mga palay farmers. Yun ang signal eh. Yung magkaroon ng tubig. Kung meron pong ganyang Program. Sword. Damocles sword. Damocles, yung Damocles na yan. Na nasa Ito, hindi. ibabaw ng kanila ulo, natatakot sila. Ano kaya mangyayari sa presyo ng bigas? Pagdating ng tariff cut na yan, Magtatanim pa ba ako? yung farm gate palay price, iniisip po nila yan kasi mamumuhunan ka, mangungutang ka. Siyempre, sasabihin nila, magtatanim pa ba ako? Magtatanim pa ba ako? Hindi ko alam to. Eto na nga, announcement pa lang, nung pagbaba ng taripa, in-announce pa lang, pare, hindi pa lumabas yung executive order. Bumagsak na yung farm gate Bumagsak na. ng palay. Ano pa yan na katotohanan? Yan. So ngayon, magtatanim ba yan o hindi? Makikita na natin agad yung effect. Okay? Sinasabi ng Pag-asa ngayon, pare, may mga rain showers na. Buong Pilipinas. So, nakita mo, makulimlim. Makulimlim palagi na ngayon. Basta hapon. Uulan. Hapon, umuulan na. Yan po, gustong-gusto ng mga nagsasaka yan. Lalo na sa rice. Lalo na sa rice. Kailangan ng tubig talaga. Iyan ang kanilang sapak. Fiesta yan, pare. Kaya sa tingin nila, hindi lang to Damocles sword. Talagang tinarakan na sila. Hindi na nakabitin. Hindi na Hindi lang nakabitin. Yan. Tinusok na mismo. Tinusok na mismo yan. Para ba sinadya yung timing eh? Kaya nga. Kasi kung ikaw, Para wag na kayo magtanim, para dumami importation. kasi kung ikaw, farmer ka, limitado ang iyong capability. Okay. Meron kang 1 hektarya o 2 hektarya ng lupa.
Iisipin mo eh. Mamumuhunan kaya Mamumuhunan ako? pa ba ako dito? Tapos babaratin ako? Oo. Patay ako rito. Wala naman buying capability Ang NFA. Hindi nga ayaw i-amend yung rice tarification law. Matagal niyang ayaw papasukin ng NFA dyan sa ganyan. Parang nagkatugma-tugma para sa mga importers ang nangyayari. No? Hindi ba? Parang... Ikinahon. yun eh. Ikinahon yung sitwasyon eh. Sinwerte sila at nagkatugma-tugma in their favor ang nangyayari dito Saka sa... lahat ng mga lahat ng economic managers, etc., lahat ng mga nag-iisip dyan sa isa lang pinag-isipan. Oo. Babaan nga natin itong tariff na ito. Lahat Kasi sila yung- may problema sa... Yun ang naging solusyon nila tagad. May problema sa inflation. Pero tanong ko lang, itong mabalik tayo sa balita, dinala nila sa Supreme Court, dumiretso. Ayun na ang gagawin. Will that ano ang chances nila na... Hindi nga may injunction eh. Yung mga injection. May relief. Kasi imminent ang damage. Sana, yun ang sana sinasabi may nila. relief. Yun ang hinihingi. Ang nagsalita yung abogado na nasinag. Eh. So ibig sabihin, alam niya nangyayari on the legal front. Okay. At hinahanda na yung appeal. Okay, idadali na sa Supreme Court. Pero Meanwhile, may ombudsman pa na sinasabi. iba naman yun. Iba yun, iba yun. Ibang kaso yun. Laban sa mga Official na yun. officials yun. Official na. Ito, yung sa Supreme Court, para matigil yung executive order. Para yung implementation ng executive order. Parang may pahiwatig yun sa ombudsman eh. Parang alam namin kung ano nangyari dyan. Parang ganun lang. Pahiwatig. Hiwatig. 8:30 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, Morning. Jonathan De La Cruz. Good morning. Nandito, yung mga may birthday. Monday na Monday. Oo. Limlim. Kahit maulan, welcome ang pansit dito. Pansit. Ha? Welcome. Ay, Maulan eh. Tama-tama. Di ba masarap kumain ng Sarap pansit? kumain ng pansit na masahog. Kahapon ho, kahit umuulan daw, napakadaming, kahapon ba yun o nung makalawa? Nung Sabado, yung Sabado, weekend. Pride Festival sa Quezon City. Hindi pa tapos yan. Hindi nakapag-perform na yung Bini. Sayang yung Bini. Magaling yan. Magaling yan. Yan yung Perform. P-pop. Oo. Oo, kasi inulan na raw po. Inulan sila. Okay. Yung Pride Festival, ito yung mga LGBTQ. Meron pang karagdagan doon. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Meron pang I+, ano yun? I+. May I+ pa yan eh. Meron ng bago dyan eh. Pero LGBTQ lang yung announcement nila. Sa Quezon City po ginawa yan dyan sa Quezon Memorial Circle. Kita may mga Marami ambassador tayo. pa, di ba? Na Oo, Tsaka, puno-puno. Nag-marcha eh. nagmarcha sila. Oo. Meron po mga nagrereklamo namang residente sa Dead Quezon area City. Oo. Weekend na nga, Sabado na nga lang daw ang nilang trabaho. Available na Araw para to run their errands. Nadali pa. Dahil 5 matraffic. hours daw. Marami to nag-attend run to- kasi 200 pa. talagang gay pride, gay liberation. Yan, tanong kasi nila, nangyari. saan papunta ito? Alin? Yun lang, yan. Anong end game? Sabi po nila, Recognition of their rights, di ba, ng Bakit LGBTQ. wala ba? we are with you, ang sinasabi ng mga citizens. We Kailangan are with support, you. oo. Pero kailangan bang idaos ng ganyang Katindi. maraming may istorbo? Kaya sinasabi po nila, hindi ba pwede yan, hindi na muna sa total grabe ang traffic dito sa atin. With or without the march. Oo. Ilabas muna, halimbawa sa Bulacan gawin. Or dyan sa Cavite. Pwede, para dun sa less, yung less populated po na hindi ganong ka-busy, susunod. Hindi, kasi I think their point really is to make a statement. But we are with you Mas in your... matining ang mensahe
sa mas na yung Hindi. kita sila. Pwede Para naman kami. silang... Hindi. Kailangan sa Quezon City dahil si Mayor Joy Belmonte. Oo. Ganun ba? Oh, yes. Bakit? Ano Yun bang ang dahilan significance dito. ba't kay Mayor Joy? Siya ang ano eh. Siya ang isa sa supporter nila eh. Promoter. So talagang strong. Kaya sinasabi ng mga citizens, tama yan. Meron kayong pinaglalaban. Okay sa amin yan. Kasi ganito po, sa San Francisco, nauso yan. Pride Parade. Saka Dahil yung equality, pinaglalaban nila. Equal rights. Equal rights. Protect. Hindi, actually, ang tunay na history daw niyan, ayan, yung 1969, yung Stonewall Uprising sa Manhattan. Ayun. Doon nagsimula. Doon nagsimula, nung yung police raided Stonewall Inn, isang gay bar. Pero hindi yung parade yun. Yung Tapos Pride mula noon, 1969, yung tumuloy parade, na. hindi, ito Yung parade sa San Francisco nagsimula. Yun yung ating, kumbaga, model nito, yung Pride March. So may mga ambassador pa po na dumating dyan and everybody. At ang pulis naman, pinangalagaan sila at peaceful. Congratulations, well and good. At ang kanilang pinaglalaban po, ang tagal na raw nakabinbin dyan sa Kongreso, yung Equal Bill. That as well, oh. Yung Equality Bill. Okay? Well, we support you, sabi ng mga citizens dyan. Pero pwede ba sa susunod, yung mga taong gusto namang, di ba? Nai-istorbo raw masyado. 5 hours bago nakauwi yung mga tao. Hirap na hirap din. Naiintindihan ko eh. Alam mo, sa situation natin ngayon, yung mga halimbawa prosesyon, medyo mabigat yun. nagpo-prosesyon pa sa Main Street, Yeah. dapat hindi na binibigyan ng permit ng LGU. Hindi nga, sabi mo nga, Jonat, suportado ng LGU. Yung, yun na nga. Kaya hindi kaya pwede. ginawa dun sa kanila. Ito si Joy Belmonte. Itong si Willie nag-text. Ito si Willie. Sabi sabi niya, hindi nyo na kailangan magkaroon pa ng ganyan equal rights bill diyan sa Kongreso. Kasi well represented na kayo diyan eh. Di lang nagpapakita yung iba diyan. Sa ano? Ikaw. Willie, Hindi nga, meron na nga sila representation doon. Ba't hindi yun na magtulak? Bakit kailangan pa may mga ganitong rally? marami na nga daw sila doon, di lang nagpaparamdam. Okay. Gusto ko kung may pinaglalaban sila. Oo. But I don't think yung ganitong Pride Festival magiging clincher Oo. sa pinaglalaban nila. At talagang sikreto po dyan, yung underground, yung gapang, tawagin. Ginagapang yan, Kongreso. Mahirap na. Hindi nakukuha. yung gapang? kasalukuyang batas. Yung equality bill, ginagapang yan. Hindi pwedeng kalain mo Pride Festival lang at mangyayari That's it. na yan. Hindi mangyayari. Sorry. Hindi At mangyayari na yan. Hindi, ganun. Tinatrabaho. Tinatrabaho. Well, I suppose, Yun lang ang ginagawa mga lang nila mga ngayon observation ngayon. Ika nga, meron tayong term, di ba? Yung laying the predicate. So, by creating Consciousness. consciousness, this awareness, Pwede. yung pressure dun sa mga lawmakers, nandun na Hindi yun ang sinasabi ni Willie. tutok, ika nga. Kaya hindi umuusad dahil marami na sila dyan. Ayun. sa Kongreso. You don't need to protect your rights because your rights are already well protected. Yun ang sinasabi ni Willie. Well, accepting naman ang Philippine society sa We are a very, LGBTQ. humane. Pero yung sa legal aspect, yung equality, Anong yung gusto nilang pasa Alam yung mo, kaya batas. nagkagulo yan dati, nung umpisa, dun siya, parts of the bill were okay. Pero may mga iba doon na talagang hindi pwede. Halimbawa, magkakaroon ka ng 3 klase ng toilet. Yung CR. Oo. Aha. Which Baka kailangan which meron na. Apat pa. Pag pumunta ka at certain establishment Kaya, malls, sinasabi merong nila, ano to? pang third Hindi, paano? Why? Magkakasama sila doon? Paano? Ang LGBTQ Ano ron? yan? Yung mga ganun eh. Wala. Tapos meron Maraming hindi practical Maraming hindi practical na pwedeng gawin. Kasama na dyan yung tungkol doon sa queue. Hindi nila ma-define ano yung queue. queer.
Queer nga. Ayan, meron ganun eh. No, well, LGBTQ. look, ang queer kasi, they've already taken it back. Dati, it was a derogatory No, what is- term. what Now, does- hindi na. what does They take pride. Well, it's Anong ibig sabihin nun? sama na doon ng Hindi kaya how- bisexual, what? lesbian, gay. Tapos meron mga ganun yung tungkol dun sa kasama dyan kasi dyan sa equal rights, etc. Yung union. Same-sex. Union. Yung mga ganun. Yung queer pare, gusto na Which is, by the way, sa Thailand, maring Hindi, yung legal queer na. gusto na nila palitan ng questioning. Yeah, questioning pa yung LGBTQ. Which is precisely. Meron pang I. Mga questions na ganyan. Intersex. Kaya may mga questions na ganyan. Meron A. Kaya kailangan Meron pa rin, pang A. Kaya kailangan pa rin tingin nila yung awareness. Dahil marami Asexual. pang confusion about it. Asexual. What? Kaya nga, ang daming nagko-question dyan precisely because... Ibig sabihin, maraming Ano ba? question. Anong question? Yung mga... Oo, well, this is hindi, this is a path not taken. Bagong-bago sa atin itong movement na to. For the world. For the world. Hindi lang sa dito yan. Marami pa pong avenues, areas dyan na hindi pa talaga settled. Kasi yung mga iba naman, Okay. yung mga talagang dadalawa lang in biology or something. There are Okay. only two sexes. Which they dispute nga. Yun na nga. That's what we are trying to suggest. I mean, I know what you're saying. I mean, kunwari gusto mo maging kambing, you cannot just say na kambing ako. Hindi, Okay, ano yan? di ba? Oo. But here, that's some sort of the analogy. Hindi. If you're born a man, mahabang buhay ka ng man. I'm just di ba? saying na yan mga kaya nabibinbin yan. Yung sa batas, Sa yung batas. equality bill. Equality bill. Yan po Because pinaglalaban ng mga community na to. ngayon, kaya lang sinusupport yung sinasabi ni Paring Conrad na it will take more than yung pride rally or... Kailangan po yan. The battle. Gagapangin nyo yan. At saka you have to define all of these things because what kind of rights do you want? Tumulong kayo. Anong Tulungan right? natin yung para ma-achieve yan. Okay? In terms of... It's a worthy goal, isn't it? Na magkaroon ng equality bill. Oo nga, but what do you mean? Sogi. What do you mean when you say you want equal rights? What? Ano yung specific niyan? Dapat ma-define nyo. Which I think, So, sino yung tinatalakay mga naman think doon sa tank? bill, Meron ba di sila mga think tank? Meron naman, pare. I mean, Meron kasi pong kaya na... nga yung awareness is Okay, merong isang issue that was brought up, nasagasaan ko lang to sa internet. Yang pong HIV cases dito Yan. sa atin, sobrang akyat. Okay? At ang UN mismo ang nagsasalita. Last week, we have to do something about this. Yan po ang sabi nila. Ito, key ang cooperation ng LGBTQ community rito sa success po ng ating anti-HIV. HIV. Dahil lang statistics, this is science. Wala po rito yung Speculate. bias or Wala. against them. It's not It's science. It's the statistics show The facts are... the facts that ang main cause of the spread of HIV ay yung same-sex na interaction. Sexual interaction, intercourse, whatever. Yeah, may same-sex. Ngayon, baka kailangan ng awareness dyan. So definitely. Similar to heterosexual promiscuity rin, bro. That's why mahirap kasi. No, but yung heterosexual, according to the statistics, hindi siya ang main source na Ng mga pinagagalingan ng ganyang problema. HIV. Ng ganyang mga problema. Ang danger dun sa ganong klaseng statement. Now, magkakaroon ng perception na kayo may kasalanan kaya nagkakaganyan. I mean, I know, Hindi ganun I ang- know a lot of relationships na same-sex. Maaari. These people are not promiscuous at all, bro. I They don't know, actually have, maaaring magkaroon ng result ng kayo. Oo, yun na nga. And therefore, that's why kailangan din, They should address it. kailangan ng consciousness. Oo, you're right. Na magkaroon ng safe sex. But more importantly, kailangan Stick to one partner, education, information. Hindi po namin sinasabi huwag kayong mag-sex eh.
Ang sinasabi natin, mauso yung safe sex. Sino pa ba ang community na mas may concern dyan? Di ba? Kundi sila mismo. At yan pwedeng isang sa mga advocacy that they could adopt. Yun po yung mga nakita natin na comments sa mga media. Okay? If you are going to espouse one issue, maybe this is a good issue. You have to explain yourselves and do something Magkaroon ng about it. drive and at least productive. Yung ating, meron tayong patutunguhan doon sa ating mga festivals. Kung nabanggit pa ninyo yan, diyan sa Pride, diyan, na kayo ay gutom na gutom at gusto ninyong maayos ang rice tarification law. Baka may nangyari. Baka na ano pa kayo. Total, ang daming na bulabog na dyan. I believe they Kaya also have kasama that raw pa rin. yun sa... doon Meron sa- din silang advocacy niyan. It's just that there is an inherent danger kasi na kapag yung mga ganun statements, it might promote na That's talaga. true, kaya kailangan i-counter eh. Kaya kailangan ipaliwanag. Kailangan Thinking ipaliwanag. against queers and gays. So, Parang ganyan din po yun sa yung xenophobia. Oh, Dahil sa mga nangyayari, nagkakaroon ng backlash, nagkakaroon ng xenophobia and everything. And therefore, it behooves society to explain this. Sino mangunguna ng explanation na yun? Sinasabi nila, sila mismo. sila mismo. at meron sila mga spokesperson at ambassadors who actually do that, bro. Wala. Na meron, bro. Hindi, na anti-promiscuous No. Ang ibig exchange of sabihin ko, sexual it's not a partner. consistent effort. Kumbaga, may rally ngayon. Bukas, wala na yan. Nobody will Hindi, even kaya try. nagkataon may rally ngayon dahil Gay Pride Month nga ngayon. Hanggang June 30 nga yan. Alam mo, doon sa Soji Bill, kasama doon yung care for HIV. Yeah. Kasama doon yun, ha? Kasama. Kaya tinutulak nila. Pero if you can go, kasi pare, pag healthcare, public health, Iba na yan. exponential lang ano niyan. Grabe, sa ibang bayan po, hirap na sila i-control. Yung pagtaas ng HIV cases. So, isa yan po sa sinasabi. Sa UN official, human rights. I forget the name. Sinasabi po nila, nagwa-warning sila, sobrang exponential ang increase ng kasi sa ibang bayan, like let's say in Thailand, it has become a real social problem. So, Di ba nagkaroon nga ng riot doon? Di ba? Oo. Sago yung RP versus Thailand. Hindi volleyball yun. Totoong transgender. ano yun. hindi volleyball. Hindi volleyball yun. away-away sila. Hindi mixed martial arts. Hindi. Ang nangyari doon, agawan ng ano. Mukha lang mixed martial arts. Oo. Pero hindi. Hindi. Agawan ng bola. Pero loud and clear naman Talong bola. loud and clear naman yung binring up mo na sana yung venue daw, wag dun sa medyo masyadong Matraffic na nga doon eh. Hindi nga, siyempre si Joy Belmonte yung Oo, hindi pwedeng wala yun. superstar doon Superstar siya doon eh. Kaya sa susunod daw, gawin wag nila nang sa haluan. Esplanade ng Pasig. Ayan. Ay, hindi. Kailangan si Hani Hilacuna yun. Asya nila kulo naman doon. Wala si Joy doon. Hindi, kailangan kasi meron suporta ng isa LGU, wag naman daw dito. Malawak ang Quezon City. Pwedeng pumunta ron sa Fairview. Or Cavite, ang gandang venue yan, pare. Kailan kausapin nila yung local government. Ay, siyempre, kailangan. Yung reclaimed area, di ba yung mga lawak na... Star-studded yung event, ha? Oo, ambassadors May mga Tsaka yung foreign ambassadors, US, Canada. Belgium. European Union. Marami sila. Okay. Ngayon, So ngayon, anong naging effect nun? Nagkaroon may side issue yan eh. Kasi yung mga LGBTQ, hindi pinag-graduate. May mga For schools example, oo. na hindi Oo, pinaakyat. nakita ko yun. So ngayon, yung pinag-graduate malupit sila yun, ni malupit. Joy Belmonte. Oo, yung graduates. Kasi nagkaroon na ayaw seremonya. nila- gusto kasi nila magsuot ng sarili nilang damit dun sa ano. Siyempre, ayaw ng mga eskwela. Kailangan nakatoga kayo or something. Gusto nila, may sarili May sila. sarili sila. In which pinawagan ni Joy Belmonte, Alam mo Mayor. yan, Yan yung rainbow graduates. Rainbow. Actually, alam mo, dyan nagkakatalo eh. O ba? Yung super entitlement.
Okay, that's So another nagkakaroon ng question. mga tao eh. Ano? Bakit lahat sumusunod bakit ganito? kayo? Hindi. Ganon. Hindi. Ano yan? Yung ganun eh. Nagkakaroon ng I understand. matinding pushback. Hindi ba pwede iwasan yung mga ganong issue? Yung mga pushback eh. Yung mga, you No, want I think what they're doing is deliberate talaga. To really put it so squarely in the public eye. Yes. But it is, there is a negative, Yun. matindi ang negative pushback. May reaction ng public. Ang reaction ng public, kasi, let us just say, 10-5% of the total population is in that sector. LGBTQ. You want to tell me, yun ang sinasabi ng tao, i-entitle namin kayo na lahat ng gusto nyo mangyayari. Pwede ba yun? Yung ganun ang issue eh. Okay. You have to be very conscious about all of those things kasi Kung may pinaglalaban in a way, tayo, mas mabuti na Dapat- yung the meaty issue. Dapat may complan kayo. Kesa- how to kesa protect yung the, ano. At saka you have to issues go mo. with the flow. Kasi 95% or 90% versus 10. And you want to be properly, yung ganito, you have to be given all the kinds of entitlement, privilege. Hindi eh. Magpupush back talaga, pare. Yun ang problema. Baka, Sabagay, I get what you're saying. anong main Parang reason? Sinabi mo kanina. communication plan eh, Yung mali. SOG Equality Bill. Oh. One reason is hindi ma-define yung mga... Ano? Bakit hindi makipagtulungan ang yan. community with Congress to settle all these kinks? That's what we na want to nandyan sa find bill out. na yun? That's what we want to know. Ano ba? Toilet ba ang panaglalaban ninyo? O what? What is it that you want to... Hindi ba yun ang gusto nilang mangyari ng tao? The toilet Well, issue, mukhang isa malabo dyan. talaga yan. Because there are sensibilities talaga na sasagasaan sila eh. Yun na nga. Hindi, halimbawa nga, eto pare. Sa workplace, Oh, yan. Workplace. Yung workplace, totoong merong bias Yes. against LGBTQ. Which is Paano masosolve Paano yan? to-solve yun? Yun ang gusto ng bill. Pero napakaganda no layunin ng bill nga, masolve yung bias Issue na yan. in the Oo. workplace. Anong gagawin? Nababara nung mga issues na hindi naman meaty. Like toilets. Yan, mga ganun. Ba't isinali nyo pa yun? One at a time. One at a time. Ano yung pinakamalalaking issue? Sa akin, pinakamalalaking issue. Yung workplace, equality sa workplace. Yan. Pag LGBTQ ka, talo ka na. Ganun eh. Pare, ito. Between an LGBTQ issue and PWD, mas maano ang PWD. Alam mo kung bakit? Yun na yun eh. Talaga naman kailangan physically may disability, etc. Kailangan nila ng protection under the law. Sabi, ang laki-laki ng katawa mo, namumutor ka nga eh. You know what I mean? Yeah. Bakit? Sino nagmumotor? Sino nagmumotor? Hindi. May nagmumotor na. Nagmumotor Ano yun, na. senador? Hindi, mga biker na ano. Hindi, alam mo, yan na naging issue rin sa San Francisco. Di ba doon sa Castro Street? Mga Hells Angels ha. Oo. Kakatakot nga kayo eh, di ba? You know what I mean? Nagkakaroon ng caricature na mali. Right. Precisely because You're of all of inviting these the things. same You're inviting the prejudices problems na, eh. ano, Di ba? Oo. Yun ang issue eh. But relatively, ang sinasabi po nila, the Philippine society is more accepting Yes. of Let us our put it- brothers let and us- sisters Let us put it that way. who are in a different inclination. Mas accepting tayo. Kanya lang, kailangan sabayan din yan ng batas. At saka disiplina. Yung nangyayari sa ating At society. saka disiplina, kagaya niyan, makikipag-away ka sa Catholic Church. Kasi magpupunta ka doon, ano mo si Jesus Christ or something. Yung mga ganun klase. What? Hindi, mali naman yun. That guy who was performing... That's what I mean, pare. Yeah. In which No, but, it behooves on the community to put certain kinds of discipline and certain things, di ba? Ganun lang yan. Otherwise, yun ang magiging symbol nila. So walang katapusang away. Oh, wala. Symbol nila yun. Iba to. Kaya hindi nila pinaglaban yun, pare. Dahil alam nila, mali. Iba pa tayo. Okay. Basta inano from the very start talagang yung acceptance siguro, awareness ang hinahapol. Yung sa workplace, tama ka. I mean, right now, I'm watching a show na sa States, pati yung fire department, police force, may mga gays na at
queers and all that. At may Lahat. relationship, same sex. Now, siguro that's the Shangri-La they're aiming for in future, na pwedeng pag may family gathering, iuuwi niya ang boyfriend niya o girlfriend niya. Same. Na accepted. Na-accepted. Accepted. Na walang mga Pare, accepted dito yan. Dito yan. Huwag lang Accepted kayo dito yan. Wag lang ninyong i-insist na sa church kayo, no. Pero civil, pwede. Nangyayari na yan. Okay. Alas 9 ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.